35 na makalipas ang alas 4, higit sa 1.3 million pesos na laga ng droga nakumpiska sa isang drug personality sa Baguio at Benguet. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH 41 ay bagdabigat, Romy. Nagbigat na ka sa pagpapatuloy na pinagtinang kampanya ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region laban sa illegal na droga na kumpiska ang nasa 1.3 milyong pisong halaga ng illegal na droga at naaresta naman isang drug personality sa mga operasyon na inilunsad sa Benguet at Baguio City ng PNP. Sa Benguet, 6,600 fully grown marijuana plants na may kabong standard price na 1,320,000 pesos ang nadiskubre sa mga serye ng marijuana eradication operation na isinagawa ng mga otoridad sa Barangay Takarang, Kibungan at sa Barangay Kayapa at Barangay Sinakpat, Bacon, Benguet. Ang mga nadiskubring tanim na marijuana ay agad na binunot at sinunog ng mga operatiba habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang iba pang posibleng plantasyon na marijuana sa mga kalapit na lugar at maaresto ang mga individual na responsable sa pagtatanim nito. Samantala sa Baguio City, isang 37 anyos na lalaki na naitala bilang isang street-level individual ang nahuli sa isinagawang bypass operation ng PNP sa Barangay Palma Urbano matapos siya magbenta ng isang sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na 2.4 grams at standard drug price na 16,320,000 pesos sa mga operatiba na nagpanggap na buyer. Ang suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa kustudiya ng Police Station 6 para sa kaukulang dokumentasyon at wastong disposisyon. Ang individual ay maharap sa kasong paglapag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si RH 41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Romy, kumusta ang weather? Napakalamig. Napakalamig. 16 degrees na nga daw dyan eh. 16 degrees? Medyo mainit pa nga yan eh. Inaasahan namin yung mas mababa. Wala pa yung mababang temperatura talaga na naita yung single digit ba. Kasi pag usually meron pa nga 9 degrees noon dito sa Baguio. Pero ngayon mga 16 parang normal pa rin yung klima. Pero sa mga bisita, siyempre malamig na yun kung ikukumpara sa kanilang pinanggaligan ng lugar sa mga dyan. Paano po nga mamaya yung binabanggit ng COA na biniling overpriced na lupa ng LGU dyan sa Maytuba, Benguet? Laki ha? Hindi ko sir ha. Na-demanda na yan si Mayor Benji Magalo noon sa Ombudsman. Ay ba? Yan sa mga na-demanda pero dinismiss ng Ombudsman. Na-dismiss ng Ombudsman. So ito bago na naman to. Bago na naman to kasi findings ng COA to eh. Yung COA, na-demanda siya noon. Ewan ko kung bakit dinismiss ng kanyan, ng Ombudsman. Ngayon, lumilitaw nga, overpriced. Yun nga sinasabi noon. Yun nga sinasabi noon pa. Bakit bumili ang city ng isang lupa na wala namang gamit? Kasi may creek yan, hindi talaga pwedeng gawing isang housing yan. Gagawin kasing housing yan. Outside Baguio City pa yan. Oo nga, bakit nasa Tuba, Benguet? Oo. Tapos, gagastos pa ang city government ng salapi na gagawa ng kalsada patungo sa naturang lugar. Ang bait naman ng Baguio government. Ano ha? Gagawa ng... nagtayo na ng housing sa Tuba, gagawa pa ng daan. Ang intention, ang hangad nila para sa housing. Pero hindi naman suitable para sa housing yung area. Kasi hanggang sa ngayon ay hindi pa naman na-develop at saka hindi flat area yan. Parang may terrain pa nga yan eh. Paano magiging housing yan? Oo. Anyway, ito kasi ang liwanag ng sabi ng COA, hindi dapat binayaran ng 95.3 million yung naturang property dahil ang zonal valuation niya ay 635,000 lang. Ang laki naman na yata ng diferensya. Sobra naman. Natin, Sir Angel, meron na kumita dyan eh. Sige nga, alamin mo nga kung sinong kumita, ano ha? Anyway, sige, maraming salamat at bigyan mo lang kami ng update. Maraming salamat, Romy. So yan muna latest na update sa Baguio City. Ito si RH 41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy.